Okay. So, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong series ng Beatitude. Medyo bumalik lang po tayo ng konti upang lalo po natin lubos na maunawaan yung Beatitude bago po natin pumunta sa Blessed are the merciful. Ang sabi po ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 7, ang sabi niya po rito ay sige, hindi po ata na ano pa. Sabi po dito sa 7, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come. No? Kung makikita po natin, si John the Baptist po ay nagsasalita doon po sa mga religyosong tao na kausap niya. Sabi niya, sino ba sa inyo ang nagbigay ng babala, no? At makikita po natin na ang Pariseo sa Saduseo ay naroon po yung kanilang panlabas na pagsamba sa ating Panginoon. At si John the Baptist po ay, sila po ay minawarningan doon sa coming judgment na dumadating sa kanila. Sabi na huwag niyong ipagmalaki o pinagmamalaki po kasi na kung saan sila nang galing. Kanya huwag niyo ipagmalaki na kayo ay galing sa lahi ni Abraham. Pagkat ang Diyos ay po pwedeng gumawa, no, ng tao buwat sa bato. Ayan. So hindi niyo pwedeng ipagmalaki yung mga ginagawa niyo sa labas. No? Yung mga external, mga festival sa pagsunod sa bata na ito ay ito po ay makapagbibigay sa kanila ng kaligtasan. At ang ating Panginoon po ay inilagay din niya po yung emphasis na yung mas mahalaga ay kung ano tayo sa loob at kung hindi kung ano ang ginagawa natin sa ating malaban. So, sa Matthew chapter 23 verse 27 to 23 verse 27 to 28. Ang sabi sa kanila, woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrite, you are like whitewashed tombs which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Para kung sasabihin po natin, hindi po na-concern ang ating Panginoon dun sa bunga o yung nakikitang aksyon sa atin. No? Concern po ang ating Panginoon. Nais ng Panginoon na makita yung mabubuting gawa sa atin, ngunit kung ito ay nanggagaling sa ating puso. No? Yung bunga ng pagiging matuwid natin sa ating kalooban, sa ating pagkatao, ito po ay nagbubunga ng tamang aksyon sa ating buhay. Pero pwede po natin parang i-fake yung action without feeling on the inside kung ano po tayo sa labas. Ang sabi po ni Martin Lloyd-Jones, Christian is something before he does something. Kailangan daw po, bago po tayo makagawa ng isang bagay, ay kailangan mayroon tayong bagay na nasa ating buhay. Ano po yun? Na dapat po tayo ay unang-una ay maging mga anak ng Diyos o ng Hari. Na dapat po unang-una ay tayo ay subject sa kingdom ng ating Panginoon Jesucristo. Na dapat ang bawat isa sa atin ay merong certain character na nakikita na iba sa nakikita natin mga taong nabubuhay sa kasalanan o sa mundong ito. Ano po ba yung sabi ng unang Beatitude? Dapat daw po may character tayo ng brokenness. Na nakikita natin yung ating sarili na tayo po ay beggars sa harapan ng ating Panginoon. We are poor in spirit. Wala tayong po pwede ipagmalaki sa ating Panginoon. Wala tayong may offer sa ating Panginoon. At kung makita natin ito ay makikita po sa atin yung character of mourning
over our sin. Nagpis po tayo, tumatangis tayo sa ating mga kasalanan. At kung makita po natin ito at maranasan natin ito, tayo po ay magiging mapagkumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Magiging mababa sa harapan ng ating Panginoon. At pagkatapos po nito ay tayo ay mag-thirst and hunger for the righteousness. At pagkatapos po nito, dapat may character tayo ng mercifulness. At meron po tayo ng character ng purity in heart at may quality po tayo as a peacemaker. Hindi po dapat na tayo yung nagko-control ng Christianity. Dapat ang Kristyanismo o ang pagiging Kristiyano natin ang siyang nagko-control sa atin. Pag legalism po o yung mga Israelis, kinokontrol po nila yung Kristyanismo. Hindi po masyadong interesado ang ating Panginoon sa kanilang mga pinaggagawa. Hindi po sila interesado ang ating Panginoon kung ano yung ino-offer nila dun sa blood of bulls, goat, and lamb. Hindi po interesado ng ating Panginoon dun sa mga meaningless worship na kanilang ginagawa. Yung mga meaningless activity na kanilang ginagawa. Ang interesado po ang Panginoon kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Sabi nga po ng Diyos sa Amos, chapter 5, verse 21 to 24, I hate all your show and pretense, the hypocrisy of your religious festival and solemn assembly. I will not accept your burnt offering and grain offering. I won't even notice all your choice peace offering. Away with your noisy hymns of praise. I will not listen to the music of your heart. Instead, I want to see a mighty flood of justice, an endless river of righteous living. Yun po yung gusto ng Panginoon. Hindi po yung kung ano ang ginagawa natin sa laban, kung hindi kung ano ang mayroon tayo pagkatao sa ating loob. Hindi po i-accept ng Diyos kailanman ang mga praises na kung ito po ay hindi dapat sa puso ng bawat isa. Mas concerned po ating Panginoon kung sa ating motibo. Yung ating paggawa ng kabutihan, ito ay nanggagaling sa ating puso. Kaya nga po, dapat po, may kinumpot nga po niyan, yung mga Sadduceo, ay ito po yung ibig niyang ipahayag sa kanila. Kailangan makita nila ang kanilang mga sarili na spiritually bankrupt sila sa harapan ng ating Panginoon. Na kailangan manangis o tumangis sila sa kanilang mga kasalanan. At kailangan po makita sa kanila yung righteousness. At kailangan makita sa kanila yung mercifulness. At kailangan makita po sa kanila yung hunger and thirst for righteousness. Kaya nga po sa umagang po ito ay pagpapatuloy po natin, kung makikita po natin yung progression ng ating pong pinag-aaralan, the first four po ng Beatitude, it deals with the inner attitude ng bawat isa sa atin. No? It deals dun sa entirely kung paano po natin nakikita ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. No? At kung makita po natin to, ay we begin to reach out sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Yung po apat, ito po yung manifestation, no? Yung bunga ng apat na beatitude sa ating buhay. Meron po nagsabi, they who in their poverty of spirit acknowledge their need of mercy to others. Doon daw po nakakita at nakakaalam ng kanyang kalagayan o yung pagiging beggar niya ay kinikilala na kailangan niya ang habag at awa ng iba. At yung daw po mga taong siyang nag-iinagpis at tumatangis gawa ng kanilang kasalanan
sila'y tumatangi, ay nuhugasan na kanilang pagsisisi ang kanilang puso at ito ay nagiging pure in heart. At yung mga daw may kababaan ng loob ay sila po yung mga taong nagiging peaceful peacemaker. No? Nakikipagkasundo. At yun daw po mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay sila po ay willing to suffer persecution para sa katotohanan at katwiran. First, for inner attitude. Pagkakalan po natin po yung blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Para po sinasabi natin, Panginoon, kung paano na-hit ng ating Panginoon yung nail right on the head of the nail. Pagka kasi pinag-uusapan po ang mercy, wala po sa kabukularyo na maraming mga tao po at that time yung mercy. Even the religious leader ay kulang sa habag at awa sa kanilang kapwa. Remember po, Mary Magdalene, ang dinala po nila sa harapan natin, Panginoon? Di po ba? Ang sabi niya, nahuli ng adultery ito. Anong dapat gawin? Hindi ba ayon sa batas ni Moses, kailangan patuloy ito hanggang sa mamatay? At ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo walang kasalanan? Siya unang bumatay. At ang sabi ng Panginoon, nung naiwanan po mag-isa, yung babae, sabi niya, nor will I condemn you. Humayo kang payapa at huwag magkasala ng mga. At sa Roman society, at that time, ay wala po sa kabukularyo nila yung mercy. Proud po sila sa pagiging brave nila. Proud po sila sa pagiging conqueror nila ng mga ibang bansa. Proud po sila sa justice na binibigyan nila, but not mercy. Yung tatay po, pag ipinanganak po ang kanyang asawa, nasa kamay niya po ang buhay at kamatayan ng kanyang anak. Pagluwal pa lamang ng batang ito, pag ayaw ng tatay, thumbs down, automatic, immediately, lulunurin yung tatay. Kapag mabubuhay, okay na. At kung po siya po ay merong alipin na ayaw niya na sa alipin na ito, maaaring niya pong patayin ito, wala pong usapang legal. Kaya nga po yung mercy ay wala po sa kanila pong kandala. Kaya po na sinabi ng ating Panginoon, blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Parang sampal po sa mukha nila ito. Parang pinakikita sa kanilang Panginoon na kayo ito. At para maunawaan po natin maigi kung ano po sinasabi ng ating Panginoon, kailangan po pag-alalan muna natin, ano po ba pakahulugan ng merciful o mercy? What is the meaning of merciful? Because from the word mercy, po na yung galing po doon sa mercy, ang ibig po sabihin ng mercy, compassion or forgiveness shown towards someone who is within one's power to punish or harm. No? Ito daw po yung awat habag, no? O yung kapatawaran na ipinakikita ng isang tao na mayroong kapangyarihan upang magparusa at gumawa ng masakit na bagay sa iyo. Pangalawa, perform of a desire to relieve suffering motivated by compassion. Ito po ay isang gawa na nagmumula o nasa pagnanais na huwag masaktan ang isang tao at ito po ay nanggagaling dahil sa kanyang awa. Sa Greek, ang word pong ginamit ay eleos. Ibig sabihin, kindness or goodwill toward the hurting and needy, joined with the desire to help them. Ito daw yung pinakikita doon po sa mga taong nangangailangan na merong naisin na sila ay
hanguin dito. Ang sabi po ni Church Swindoll, it does not mean only to sympathize with a person. It does not mean simply to feel sorry for someone in trouble. It means the ability to get right inside the other person's skin. It means sympathy which is not given, as it were, from the outside, but which comes from deliberate identification with other person until we see things as we see things and feel things as we feel them. Na ibig po sabihin, ito daw po yung damdamin na tayo po'y nararanasan natin o parang tayo nakakaranas doon sa mga nararanasan ng taong ito. Na makita natin ang mga bagay ayon sa kanyang pananaw. Makita natin ang mga bagay ayon sa kanyang mga nararamdaman. Hindi lang po basta sympathy. Yung makita natin, maramdaman natin yung bagay. Yung nararamdaman ng isang tao. At tayo ay mayroong habag na tayo ay tumulong. At ma-release siya doon sa nararanasan niyang mga sakit at problema sa buhay. Okay. So, nalaman po natin yung ano po ibig sabihin ng mercy. Para lalo po natin maunawaan what is the significance of mercy. Ano bang kahalagahan ito? Compare po natin to sa mga iba't ibang word ng siguro na naka-encounter na natin para mas lalo po natin maunawaan ano ba talaga ang kahalagahan ng mercy. Unang-una po, mercy and forgiveness. Mercy is forgiveness and forgiveness is mercy. Ang sabi sa Titus chapter 3 verse 5, He said not as because righteous thing we had done, but because of His mercy. But because of His mercy. According to the mercy of God, kaya tayo iniligtas ng ating Panginoon. Hindi dahil sa tayo matuwid, kundi dahil sa habag at awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang habag po yung mercy ay ito po yung napakahalagang sangkap para tayo ay iligtas ng ating Panginoon. Ito po ay isang sangkap para ang Diyos ay kumilos at tayo ay iligtas niya sa ating mga kasalanan. Sa Ephesians chapter 2 verse 4 and 5, But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Ang sabi po niyan ay sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. Wala nang ubos ng mercy o kaawaan. Kaya nga po yung mercy po, ito po yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Dahil sa awat habag ng ating Panginoon, kaya tayo iniligtas ng ating Diyos. Dahil sa awat habag ng ating Panginoon, kaya yung kaparusahan na dapat nating maranasan ay hindi ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po pag pinag-usapan po yung mercy and forgiveness, ito po ay magkasama. Hindi po natin po pwedeng paghiwalayin. Mercy and forgiveness belong to each other. Sabi po sa Daniel chapter 9 verse 9, The Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against Him. The Lord our God is merciful and forgiving. At sabi po doon sa Psalm chapter 130 verse 1 to 7, ito po yung individual na nag-confess ng kanyang kasalanan. Ang sabi niya, from the depth of despair, Lord, I call for your help.
Hear my cry, O Lord. Pay attention to my prayer. Lord, if you have kept a record of our sin, who, O Lord, could ever survive? But your offering forgiveness that we might learn to fear you. I am counting on you, Lord. Yes, I am counting on Him. I have put my hope in His word. I long for the Lord more than centuries. Long for the dawn. Yes, more than the centuries long for the dawn. Israel, O Israel, I hope in the Lord. For with the Lord there is unfailing love, His redemption overflowing. His redemption overflowing. Wow! Kung makikita po natin yung link. At hindi naman po natin po pwedeng inaro lamang ang mercy para sa salvation. Mercy is bigger than forgiveness. Mercy is bigger than forgiveness. That's part of it. Ito isang bahagi lamang. Pero kung mercy po titingnan natin, napakalawak po ito. Napakalaki. Kaya sabi po doon sa Psalm 119 verse 64:8, the earth of Lord is full of your mercy. Sabi po sa Genesis chapter 32 verse 10, the earth is filled with your love, O Lord, teach me your decrees. Genesis chapter 32 verse 10, sabi po ni Jacob, I am not worthy of the least of all mercy. The 2 Samuel chapter 24 verse 14, ang sabi po ni David, your mercies are great. Ang sabi po ni Nehemiah sa Nehemiah 9 chapter 9 verse 19:8, yet in your manifold mercy. Sa Psalm 69 verse 13c, O God, in the multitude of your mercy. Makikita po natin na ang mercy ng ating Panginoon is bigger than forgiveness. Yung forgiveness mo is an act of mercy. No? Dahil po sa habang ng ating Panginoon, yung forgiveness niya ibinibigay sa amin. Pwede po tayo maging merciful sa tao, pero hindi po natin siya pinapatawad. There are many ways na tayo po ay makakaramdam ng habag at awa, pero hindi naman involve yung mercy and forgiveness. Hindi naman po sana na-involve yung forgiveness. Sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, ang sabi po, the Lord mercy that we are not consumed. His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Because of Lord's mercy, we are not consumed. Hindi tayo napapahamak, hindi natin nararanasan yung kapurasahan na dapat ay maranasan ng bawat isa. Okay, pangalawa, mercy and love. Paano po natin compare yung mercy sa love? Ang sabi po natin, forgiveness flows out of mercy. No? Mercy flows out of love. Dahil po sa pag-ibig, ay naroon po yung habag, at yung habag na ito ay nagbibigay ng naisin na tayo ay bigyan ng kapatawaran. Bakit po ang ating Panginoon ay merciful? It's because God is love. It is because God loved you so much. Bakit puno-puno ng habag at ang awa ng ating Panginoon? Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa bawat isa. Ito makikita po natin yung sequence. No? God loves. Love is merciful. Mercy is forgiving. Kung may habag, ito po ay nagpapatawa. So makikita po natin sa likod po ng habag at awa ng Panginoon ay naroon ang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ay mas malaki at mas malawak kaysa habag. Bakit po? Because mercy solved the problem. Ibig sabihin po, yung problema, no? Yung resulta ng problema
niresolve po ito ng mercy. At ang pag-ibig po ay gumagawa kahit walang problema. Tama po ba? Yung pag-ibig mo mananatili. Hindi ito dahil hindi ka iibigin dahil may problema ka. No? O kailangan, kaya ka mamahalin dahil gusto niya i-relieve yung suffering mo. No? Okay. Ang tatay po nagmamahal sa anak. Tama po? Pero hindi niya kailangan ng awat habag para mahalin niya ang kanyang anak. Nandun po yung pagmamahal. Ang anak po ay nagmamahal sa tatay. Pero wala po doon ang habag para mahalin niya yung kanyang tatay. Dahil naroon ang pag-ibig. Hindi dahil naawa siya, kawawa naman yung tatay niya, kaya niya mamahalin. But because he loved his father. No? Kaya nga po makikita po natin yung mga bagay na ito. At kung atin pong susuriin, yung mercy is the physician. Ano po ba ginagawa kasi ng doktor? Kasi nire-relieve niya yung pain. Nire-relieve niya yung suffering ng isang tao. No? At yung pong love act as a friend. Love act out of affection. Yung mercy ay gumagawa upang i-reach out yung mga taong nangangailangan at ito ay ma-relieve sila, ma-resolve yung kanilang pangangailangan. No? Pero love is constant. Hindi po nagbabago ang pag-ibig na kaya lang sa iibig ay may pangangailangan. No? Mayroon pong mercy without love. But love is bigger than mercy. Ibig po sabihin, yung pag-ibig po, ito po ay nagtutulak sa atin upang tayo ay maging merciful. Maaari po yung awat habag, ito po ay in the future ay magsisi pag dumating ang ating Panginoon. But love will remain. But love will remain. Kasi pagdating natin Panginoon, hindi na tayo mangangailangan eh. Wala nang luha, wala nang sakit, wala nang gutom. So, mercy will cease. Titigil ito, pero ang mananatili ay yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ang pangatlo pong compare natin word is mercy and grace. Marami po ng mga tao ang nagkakala, yung mercy and grace, yung mercy is like grace, and grace is like mercy. Ating pong pag-aralan. Ang mercy po is always deals with element of pain and misery. Na mercy, ang dinidil niya po ay yung mga pain, misery, at distress. Lalo po hindi ito resulta ng kasalanan. O yung dahil nandito po tayo sa mundo ng makasalanan. At ang problema po ay ang ating pong tinitingnan is a simple word. No? Kaya po nakakaranas po ng minsan tayo ng sakit ng kalooban, ng frustration, ng mga discouragement. Mercy deals with pain and misery and distress. But grace deals with sin itself. Ang habag, ito po ay nagbibigay ng relief doon sa punishment natin. Ano po ba punishment ng mga taong makasalanan? Kamatayan. Pero yung grace po, it offers pardon for the sin. It offers pardon for the crime, for the sin. First, makikita po natin yung gawa ng biyaya. Yung biyaya ko, yung grace, it removes the sin.
yung mercy, it eliminate the punishment. Lalo ba na ito? No? Yung grace po, ito po yung nagbibigay ng relief sa atin na gawa ng ating kasalanan. Ito po yung nagpapatawad o bahagi ng ating pagpapatawad. Yung mercy po, ini-eliminate niya. Di po ba? Ang sabi po doon, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Yung death ay ini-eliminate ng mercy. Yung punishment, kasi punishment ito yun. At ibinibigay niya yung panibagong buhay sa atin. So, meron pong pagkakaiba yung mercy at grace. Tignan po natin sa klasikong example, yung madalas po nila ay the Good Samaritan. Good Samaritan po, dumating po yung Levite, tinignan niya, nagpas lang po siya. Dumaan yung priest, nakita po yung tao na nakahandusay at halos mamamatay na, dinatpasan niya. Yung Samaritan po, nung makita niya po, yung tao na ito, ano po ginawa niya? Nagkaroon po sila habag, ano? Pero hindi ito nananatiling habag. Ang ginawa niya, nilapitan niya ito, nilinis niya ang sugat, nilagyan ng anak at nilagyan niya ng oil, at ito po ay binandage niya. That is mercy. Okay po ba? Mercy po yun. Habang nag-awa niya yun. Yung kondisyon ng tao na yun, halos mamatay, binigyan niya ng relief. No? Binigyan niya ng solusyon. Ginamot niya. Binandage niya. Yun po yung mercy. Eh ano naman yung grace? Saan natin makikita yung grace doon sa Good Samaritan? Nung makatapos niya pong ma-relief ito, ano po ginawa niya? Iniwanan niya na? Hindi, no? Isinakay niya ito sa kanyang asno, dinala niya sa inn, pinagpahinga niya. Okay po ba? Nasusundan niyo po? Pagkatapos magpahinga, ang sabi niya sa inn-maker, sige, alagaan mo siya hanggang siya'y gumaling at pagpabalik ko, binigyan niya ng pera, diba? At pagpabalik ko, kung may kulang dyan, ay babayaran pa kita. That is grace. Inalis yung kanyang naranasan at siya ay inilipat doon upang siya ay makakita ng better condition sa kanyang buhay. The same with our salvation. Yung mercy, inalis ng Panginoon yung hatol na kamatayan. Yung hatol na lahat ng makasalanan ay mamamatay at ang lahat ng makasalanan ay patungo sa impyerno. Amen po ba? Deliver po tayo sa judgment. Yung grace po, we receive the forgiveness of our sin. Inalis niya yung kasalanan sa atin. Kasi po, ang grace is getting something for which I've done absolutely nothing to deserve. Na nakukuha natin o nabibigyan tayo ng mga pabor na hindi naman tayo deserving sa ibinibigay ng ating Panginoon. We don't deserve yung mga bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Para sinasabi, mercy says no hell. Grace says heaven. Mercy not getting something negative that I absolutely deserve. Hindi natin nakukuha yung punishment na talagang deserve natin na mapanig sa mapanig ko. Pang-apat po, mercy and justice. Mali po sabihin natin, if God is just, how can He be merciful? Kung ang Diyos ay matuwid at hindi pinaglapas ang mga kasalanan, papaano ba siya magiging merciful? Dahil ang Diyos ay just, dahil ang Diyos ay holy, dahil ang Diyos ay righteous, hindi niya po pwedeng basta na lamang palakpasin o hindi bigyan ng justice yung mga nagkakasala. Do you agree? Tayo po ba kayo doon?
Dahil ang Diyos ay just, dahil ang Diyos ay holy, dahil ang Diyos ay righteous, hindi niya po pwedeng palagpasin ang isang kasalanan na walang hustisya. Alam po ba? Kailangan mabayaran yung kasalanan. Kailangan magkaroon ng hustisya. Kaya nga po, pag minapatay dyan, sinisigaw, hustisya. Ang Diyos, ganun din po. No? Maaaring tinitingnan tayo ng ating Panginoon at sabihin sa atin ng ating Panginoon, alam ko, kilala kita, ikaw ay makasalanan. Alam ko, kilala, marami kang ginawang kasalanan sa akin. Marami kang mga ginawang mga kalokohan. Pero sabi ng Panginoon, but in spite ng lahat ng ginawa mo sa akin, I love you. Lahat ng paglaliberte mo sa akin. Pero, mahal kita eh. At naroon ang aking habag at awa sa iyo. Patatawarin na lang kita. Pwede ba gawin ng Diyos yun? Pwede ba gawin ng Diyos yun? Yes! Pwede niyang gawin yun. Napatawarin ka niya. Ang sabi nga ng Panginoon, doon sa Hebrew chapter 9 verse 22, ang sabi po doon, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kailangan mayroong dugong mabubo. Kaya po doon sa Old Testament, nagpapatay po sila ng hayop at pinatatagas yung dugo at pagpasok sa Holy of Holies, ini-sprinkle to the sin of mercy of Christ, of God. Kaya kailangan may magbubo ng dugo. At alam po natin na ang Diyos ay nagkatawang tao. Si Kristo ay nagkatawang tao upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang ang kanyang dugo ay maging pagtubo sa ating mga kasalanan. Para tayo ay makalaya sa ating mga kasalanan. Binayaran na ni Kristo yung dapat na tayo ang magbayad. Namatay si Kristo kapalit ng kamatayan na dapat tayo ang magbayad. Dapat tayo mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat yung ating dugo ang siyang titigi sa krus ng Kalbaryo. But because God loved us, but because ng ating Panginoon ay mahabaging Diyos, dahil gusto niyang isatisfy yung justice na hinihingi ng kasalanan niya, imbis na ikaw ang magpasan ng kasalanan na ito, si Kristo ang nagpasan. Siya ay naging karumal-dumal sa harapan at paningin ng Diyos dahil sa mga kasalanan, ipinataw sa Kanya. Yung lahat ng kasalanan ng tao ay ikinarga sa Kanya at ito ay namatay dahil sa iyo. Nasatisfied po yung justice. Yung forgiveness po ay naibigay because Jesus Christ shed His blood. Pero may reminder lang po. Kasi minsan ito po yung madalas na hindi po na ipapakita at nababahagi. Ang sabi po ni James, chapter 2, verse 10 to 13. Sabi po, for the person who keeps all of the law except one, he is as guilty as a person who has broken all of God's law. For the same God who said, you must not commit adultery, also said you must not murder. So if you murder someone but do not commit adultery, you have still broken the law. So whatever you say or whatever you do, remember that you will be judged by the law that sets you free. So verse 13. Listen, tingnan po natin. There will be no mercy for those who have known mercy to others, but if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. Kung daw tayo, dapat
maging merciful. Ino-offer lang po ng Panginoon yung mercy doon sa mga taong nais maging merciful. Ano ibig sabihin po natin? Na kung po ito ay dapat naroon po yung righteousness, nandun po yung truth, nandun po yung pagsisisi sa ating pong mga kasalanan. Meron pong tinatawag lang ng mga parang sentimental mercy dahil nahabag ka lang sa kanila. No? Wala po yung katotohanan ng tunay na pagsisisi o tunay na pagtanggap ng mga kasalanan. No? Si Haring Saul po ay naawa kay King Agag kaya na hindi pinatay. Si David po ay naawa sa kanyang anak na si Absalom kaya nga niya pinabayaan ito. No? Pero sinasabi ng Biblia, we should be merciful to those who are merciful. Yung nakikita at nalalaman ang katotohanan nito. Sabi po sa Psalm chapter 37 verse 21, Psalm 27 verse 21. Yan. 37 verse 21. The wicked borrow and does not repay, but the righteous show mercy and give. The wicked borrow but not repay, but the righteous show mercy. So yung mga matutuwid, yung mga may magandang relasyon sa ating Panginoon, ay makikita yung kanilang pagiging merciful. Di po ba? Si Abraham po ay naging merciful sa kanyang pamangkin na si Lot. Nung ito po ay mabinag, ito po ay kanyang iniligtas. Si Joseph po ay naging merciful sa kanyang mga kapatid na ito ay kanyang pinatawad at yung mga pangangailangan nila ay binigay ni Joseph. Si David po ay naging merciful kay Haring Saul na siya ay tinutugis at nais patayin, ngunit 2 beses in-spare niya yung buhay ni Haring David. No? In contrast, doon po sa Psalm 109, ito po yung taong walang habag at awa sa kanyang kapwa. Ang nasabi po ito sa Psalm 109 verse 14, may the Lord never forget the sin of his father. May his mother's sin never be erased from the record. Masabi natin, bakit? Paano ba ang judgmental mga ating Panginoon? Ganun ba siya kalupit? Sabi natin ganun, I'm merciful siya. Pero bakit ngayon sinasabi, may the Lord never forget the sin of his father. May his mother's sins never be erased from the record. Ang sabi po doon sa Psalm 109 verse 16, for he refused all kindness to others. He persecuted the poor and needy, and he handed the broken-hearted to death. Unmerciful, ano? Alam po natin na ang Diyos ay mahabagin sa mga nangangailangan. Ang Diyos ay mahabagin sa mga mahihirap. Identified po siya doon sa mga mahihirap. Kaya nga po, sabi po ng Biblia sa Proverbs chapter 14 verse 31, do not exploit the poor because they are poor, and do not crush the needy in court. For the Lord, listen church, for the Lord will take up their case and will plunder those who plunder them. Ang sabi po sa Proverbs chapter 22 verse 22 to 23. Oh. Okay, ano pa yan? Proverbs 22 verse 23. Sa Proverbs 11:17.
A kind man benefits himself, but a cruel man brings trouble in himself. We want to be blessed? We want to be blessed? Ang sabi po sa Proverbs chapter 12 verse 10, a righteous man regards the life of his animal, but the tender mercy of the wicked are cruel. Alin yun daw yung mga righteous man? Ayun daw yung mga merciful even to animal. Ay sila ay tunay na maawain. Gusto niyo po makita yung characteristic ng mga godless society? At makita po natin yung description nito. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 29 to 31, their lives become full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, evil, envy, murder, quality, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabber, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning, and they disobey their parents. They refuse to understand, break their promises, are heartless, and have no mercy. Unmerciful. So siguro po ay makikita po natin yan. Tatlo, source of mercy. Saan po ba nagagaling ang mercy? Ito po ay hindi natin po pwedeng sa ating manggaling. It comes from God. Sa Psalm 103 verse 11. Ang sabi po doon, for as high as the heavens above the earth, so great is loving kindness toward those who fear Him. Sa Luke chapter 6 verse 36, sabi po, be merciful, therefore merciful as your Father also is merciful. Sa Micah chapter 7 verse 18, He delight, who God unlike to pardon, iniquity and passing over the transgression of the land not to strengthen. He does not retain His anger forever. He delights in mercy. No? And just po yung source ng mercy. Now, how to be merciful? Paano po ba tayo magiging merciful? Paano ba ang ating buhay Kristiyano ay magiging isang buhay na naroon ng habag at awa sa ating kapwa? Unang-una, first you can be merciful in a physical way. Ano po yun? Meet the needs of people in need. No? Kung may nakikita po tayong in need, tulungan po natin, saabot natin mga kakayanan. Ang sabi po sa Leviticus chapter 19 verse 10, it is the same way you grave crop. Do not strip every last bunch of grapes for the vine, and do not pick up the grapes that fall to the ground. Leave them for the poor and the foreigners living among you. I am the Lord your God. No? Bisi po sa pag-alin yun, sinasabi ng Panginoon, tignan niyo yung pangangailangan ng mga taong nangangailangan. Eh sabi, huwag niyo sisimutin yung ani. Ibigay niyo ito para sa mga hirap. Sa Deuteronomy chapter 15 verse 7 to 11. Sabi po dito, but if there are any poor Israelite, your tongue when you arrive in the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted toward them. Instead, be generous and lend them whatever they need. Do not be mean-spirited and refuse someone alone because the year for canceling debt is close at hand. If you refuse to make the lone and the needy person cries out to the Lord, you will be considered guilty of sin. Biruin niyo po, no? Yung po yung nais ng Panginoon. Meet the needs of the needy people. Bigyan po natin. Pangalawa, by forgiving others. Hello. Ang malaking problema po ng tao, pag sila po ay nasasaktan at nagawa ng kasalanan ng kanilang kapwa, ang gusto po nila makaganti. Hindi po sila parang automatic na mayroong forgiving spirit. Ano, meron po isang kwento. Isang tao po na nagpunta sa doktor, napakonsulta po siya. At sabi ng doktor sa kanya, naku, sabi niya,
meron kang rabies. So, ginawa ng tao ito, kumuha siya ng pen ng papel. Pinasa, sumulat na sumulat. So, sabi ng doktor, sandali. Huwag ka na gumawa ng last will and testament mo. Hindi ka naman mamamatay. At sabi yung tanong ko, Dok, hindi naman ako gumagawa ng last will and testament ko. Eh, ano ginagawa mo? Gumagawa ako ng listahan ng mga taong kakagapin ko. No? Gusto niyo makaganti. Doon sa mga taong gumawa ng masama sa kanya, kaya pagkakagatin na lang yan. Para magkaroon ng labi. We can be merciful, pangatlo, not only to the physical, but to the reputation ng isang tao. No? Dapat iniiwasan po natin yung mga false accusation. Dapat iniiwasan po natin i-destroy yung reputation ng isang tao, lalo't nakataligod po siya, ginagawang almusal, tanghalian, at hapunan yung tao na to, sinisira yung reputasyon. Ini-slander yung maraming mga tao, lahat ng kasiraan, sinasabi. Sabi po na serious, isa po na sweeta, ang sabi niya po, nag-report po siya, ang sabi, Martin Luther learned his theology from the devil and died drunk. Si Martin Luther daw, natutunan po yung theology niya sa demonyo at siya namatay na lasing. Yun po yung sabi niya. Si St. Augustine po, siya po yung, meron po siyang a merciful heart. Na ginawa niyo po yung kanyang dining room at may malahaba po magandang lamesa, ay ito po ay pinupuno niya ng pagkain at siya nag-uumbita ng mga tao na hindi kumakain o merong kakulangan sa kanilang pagkain. So, pinapakain niya po doon yung mga nagugutom na ito. Pero doon sa top ng kanyang table ay mayroong nakasulat. Ang sabi po doon, kung sino man ang mahilig na sirain o magsira o manira ng kanyang kapwa, ang hapagkainan na ito ay hindi para sa kanya. At ang sabi niya doon, hayaan siyang magutom. Hayaan siyang magutom. Okay. Paano po natin mapapakita? Hindi naman po sa pisikal, hindi naman po ay kailangan ay meron pong spiritual. Mahalaga po ito. Pangalawa sa inyo, you can be merciful in a spiritual way. Paano po? Hahabagan po natin yung mga tao. Hahabagan po natin yung mga taong mapapahamak. Pity for the lost soul. Ang sabi po ni St. Augustine, sabi niya, kung ako ay tumatangis sa isang katawan na ang kaluluwa'y umalis, hindi ba ako dapat tumangis sa isang kaluluwa, no? Na kung saan ang Diyos ay wala? Kailan po kayo tumangis para sa kaluluwang mamamatay dahil wala po siyang kaligtasan? Madali po tumangis sa isang mahal sa buhay na namatay. Pero, kailan po tayo tumangis sa isang kaluluwa na alam natin mamamatay pero wala tayong ginagawa? Si Stephen po sa kabila ng kanyang naranasan sa Acts chapter 7 verse 16, sa kanilang pagbabato sa kanya, nung siya po ay mamamatay na, no? Ay talagang naroon po yung kanyang puso na nahahabag doon sa mga taong bumato sa kanya. At ang sabi niya, he cried out to the Lord, Lord, huwag mo po silang pagbayarin. Huwag mo po silang pagbayarin sa kasalanan na kanilang ginawa sa akin. Yun yung kanyang puso. Na nais niya na sa kabila ng mga ginawang kasamaan sa kanya, ang mga tao to ay makasumpong ng kaligtasan. Kailan po tayo tumangis
para sa isang kaluluwa. Pangalawa, warn them. By warning them, by prodding, no? Warning them. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 25, ang sabi po doon, gently instruct those who oppose the truth, perhaps God will change these people's heart and they will learn the truth. No? Warn them. Sa Titus chapter 1 verse 13, ano yan? This is true, so reprimand them. So sternly to make them strong in the faith. Warn them. Reprimand them. Ang sabi po sa Jude 23, Jude 23, ang sabi po rito, wala yung Jude ko. Sa Jude 23, ang sabi po rito, but others say with fear, pulling them out of pride, hating even the garment defiled by the flesh. Warn them. May kababa ka na darating sa buhay ng tao na hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Huwag tayo makontento na tayo yung ligtas lang. Bigyan natin sila ng babala. Habagan natin sila. Ang pangatlo, pray for them. Pray for the lost soul. Kailan po tayo nanalangin? Para yung mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon ay magkaroon ng oportunidad na makakilala sa ating Panginoon. Kailan tayo lumuhod sa ating Panginoon, maalala natin yung mga kaluluwa na ito at ito'y maipanalangin sa Panginoon na sana ay mayroong mga taong magbigay ng babala sa kanila. Pang-apat, preach the gospel. Preach the gospel. Pahayag natin yung mabuting balita. No? Pati sequel of mercy. Ang sabi po doon, blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Sabi po, pero hindi na po news na yung mga taong nagbibigay ng mercy ang nare-receive nila yung mercy. Hindi po ito ibinibigay ng tao. Ang subject po ng second part ay ang ating Panginoon Jesucristo. Pagkat hindi kaya maging merciful ng isang tao. Minsan baliktad ang ginagawa ng mga tao doon sa mga naghahabag sa kanila. The greatest example is our Lord Jesus Christ. Lahat talaga, nandohabag niya. Pinagaling niya may mga sakit. Pinabangon niya yung patay. Di po ba? Pinakita niya ang lahat ng kabutihan. Pero at the end, anong ginawa sa kanya? Pinapako siya doon sa krus ng Kalbaryo. Blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Hindi sa tao. Minsan wala po tayong makuha kapalit sa tao. Kaya nga minsan sinasabi natin, ginawa na kita ng mabuti. Bakit ganyan pa, isusukli mo sa akin? Niloko mo ko. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 22 verse 26, to be faithful, you show yourself faithful. To those with integrity, you show integrity. Pag ang Diyos po, kung ano po yung ginagawa natin, sinusuklian to. Amen? Hindi ka baliktaran. Kita niyo po doon sa James chapter 2 verse 13. Whoever acts without mercy will be judged without mercy, but mercy can afford to laugh at judgment. Kung meron merciful po tayo, pero tawanan na hindi tayo bibigay sa atin ng Panginoon yung mercy niya. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 12, as forgive us our debt as we have also forgiven our debtors. Ang sabi niya kasunod sa verse 14, ang sabi, for if you forgive others trespasses, your heavenly Father will also forgive you. In return, kung ano po yung ginagawa natin, sinusuklian ng ating Panginoon. Ang sabi po, ito sa Psalm chapter 18, verse 25a. For with the merciful, you will show yourself merciful. Okay, mga that.
At kung makikita po natin ang pinakamaganda illustration po nito doon sa Matthew chapter 18, yung pong unmerciful servant na pinatawad po siya nung hari. Nung tinignan ko yung ano niya, $1 million ang katumbas nung ano niya, nung pinatawad sa kanyang hari. Pero nung makita niya yung may utang sa kanya, pinagsasakal niya. Kung sinabi, magbayad ka! Eh walang mabayad sa kanya. Ang halaga lang doon ay sa kanyang calculation ay nasa $5,000. O dollars, ano? Lumalaman ng hari yung ginawa niya, pinakulong siya rin ng tao na ito. Kaya nga po, sabi doon, they shall obtain mercy. Ito po ay ngayon at in the future. No? Sa Psalm 83 verse 3, ang sabi po doon, be merciful to me, O Lord, for I am calling on you constantly. Yung habag at awa ng ating Panginoon ay mararanasan natin ngayon. Sabi po sa Psalm chapter 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Kumusta po kayo sa umagang ito? Are you merciful? Kung we receive the grace and forgiveness ng ating Panginoon, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos ay nandun din po yung puso na mabagin at maawain. Hindi nagnanasang gumanti, hindi nagnanasang gumawa ng masama laban sa masamang ginawa sa atin, kung hindi yung awat habag ng Panginoon ay nasa atin. Tayo po na lang.